Okay, good morning, good morning, good morning. More earning to each of every one of us, mga kaigsunan. Yan nasabi niyo ang ubos nga lagad, si Pastor Armando is Montero ay nagbabalik. Adlaw karong nga Merkulis, pizza 26 sa bulan sa June, year 2024. Pilipinas is Standard Time. Shout out sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out sad kay Pastor Quirino. Bago lang kami nag-communicate kaganhina. O nahurot taon ang mga manok karon tungod kay naay sakit diri sa mua. So, i-tune in na po ang inyong mga cellphone. Kung kalubaton i-charge, so ayaw i-scroll, ayaw i-out. O nining munting programa, magapadayon ta sa tuang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. It is continuous kini kagahapon. Agahapon natay topic nga perfect. O sa matter of review, connection ni o continuous ni na din ika-75 na kabahin sa ato ang main theme, the gospel of the kingdom. O ining kabuntagon atong isgutan ang pagpadayon sa pagtuon mahitungod niining term nga perfect. So atong ibase dinhi sa Mateo 5:48. Matthew chapter 5 verse 48 nga be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. So dinhi na sab atong i-base ang ato ang pag-meditate sa pulong sa Ginoo o kini nga maong termino nga word nga perfect. Wala kay ni na gets o wala kay ni na sinsilyo tungod kay ang kalibutan nagdahom pag ingnon ka nga perfect, sinless ka na, no? Pero dili na mo buot ipasabot sa Biblia kay ang Bible nag-awhag nga be therefore perfect. Matthew chapter 5 verse 48. I-jot down higala igsoon. O sa ato ang pag-investigar o pag-analyze, pag-subay-subay o anong gitawag nga research, atong nakuha na ang meaning sa word nga perfect means matured or straightforward. It does not mean nga dili nakasala. Kay ang gitawag nga sinless is a big different from the word perfect. Ato pa ni Pastor Quirino, Pastor, shout out ya. Nobody is perfect, but I am nobody, therefore I am perfect. Kaya iya ang pangalan di ay kay si nobody. Now, sa worldly concept mga kaigsunan, mahingan gid sila nga nobody is perfect. But in the Bible, ato nang i-mention kagahapon si Job, si Noah, gi-declare sa Ginoo being perfect. Sinless means cannot committed sin, no? So, kanang gitawag sinless, wagi sala. Si Ginoong Hesukristo ra gyud nagdala sa papel nga sa pagkatawhanon nga wa gyud siya natintal sa nakalain-laing pagtintal, no? Muna ato ang gi-take up kagahapon. Adugang pa nga sa pasahe sa Biblia dinhi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20 nga sa pagkatinuod walay tawo nga matarong sa ibabaw sa yuta nga nagabuhat og maayo og wala magpakasala. So mo na gisulti sa balaang kasulatan ni Galaigson, no? So si Jesus lang ang gitawag nga sinless tungod sa ihang nagkaiba
24 chromosome ra si Jesus Christ. O wa puna sa iyahan ng mga pangibog. Muna nga bisag biyon sa tintal, wa gyud siya natintal sa nagkalain-laing pamagi. Pero nibati siya o sama sa atong feelings nga sa pagkatawhanon. Dugang pa din here, as a matter of review, Job chapter 1 verse 8, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and is coweth evil. So, moto si Job mga kaigsunan. Gitawag sa Bible nga perfect, meaning matured or straightforward yun siya. No? Genesis 6:9, these are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. So, kini sila nga mga tao nga straightforward, being matured diha sa instruction sa Ginoo, gideclare sila diri sa Biblia nga mga perfect person. Dugang pa din sa Genesis chapter 17 verse 1, and when Abram was 90 years old and 9, and the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. So, kinahanglan na mag-perfect ta mga kaigsunan because our Father which is in heaven is perfect. Diri sa Matthew chapter 5, kung ato ang balikan na maunay hagit o awhag sa atong Ginoo nga be therefore perfect. Matthew chapter 5 verse 48. So, naa na mga karakter sa Biblia nga diin na nakakam up sila sa maong itawag nga matured, no? Kay mga straightforward ni sila. Dili ni basta-basta mga tao nga kanang lisuon sa nagkalain-lain hangin sa pagtulunan, no? Si James po nag-ingon sa James chapter 3 verse 2, for in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. So si James nag-mention usab og kanang gitawag nga perfect man, no? So si James nakasabot nga kining word nga perfect is being matured Christian or straightforward Christian. Si Pedro po in 1 Peter chapter 5 verse 10, but the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. So mga kaigsunan, si Pedro, iyaw sab kining dimension ang word nga perfect, no? Na matod pa niya din, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Si John the Beloved po mga kaigsunan, in 1 John chapter 8 verse 18, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. So, kinahanglan na kuhaon gid mo ng pagkatalawan, no? Pagkatalawan mga lagad kay hadlok biyayon. So wala na siya na perfect in love, no? So kinahanglan nga makam up ka sa matured, no? Kining matured nga paghigugma mga kaigsunan nga dili na ito nga puppy love, no? Ang itawag puppy love gugma sa itoy, di ka makaasa na kaya itoy mangod. Pero kining gitawag nga matured na nga nagsunod sa kining gitawag nga balaod sa gugma. So tawgon gina nga matud pa rin he that feareth is not made perfect in love. Pero kung nana sa kaisog
O ingon na sa siyang kaugalingon nga there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. So mo nagiingon ni John the Beloved, chapter 4 verse 18 sa 1 John. Sa Colossus po si Pablo ningon sa Colossus chapter 1 verse 28, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Praise the Lord, mga kaigsunan. Mao na tinguha ni Apostol Pablo desire sa iyang kasing-kasing nga diin ang mga tao nga iyang gitudluan, iyang giwarningan, matud pa niya, whom we preach and warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. So mo na tinguhan ni Apostol Pablo nga makakam up yun ang iyang mga learner or listener followers sa being matured or straightforward nga bilang karelasyon sa ato ang Ginoo, bilang pangasaunon ni Jesus Christ. In Romans chapter 12 verse 2, giingon na sab ni Apostol Pablo dinhi, and be not conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So mo na gisulti dinhi sa balaan nga kasulatan in Romans chapter 12 verse 2 nga kini nga mga followers ni Jesus Christ gihangyo gyud ni Apostol Pablo, and be not conformed to this world. No? Kung imo ning atrasan sa verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable in the sight of God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So muna karon mga kaigsunan ang ato ang dugang mensahe sa word nga perfect, o ang Dios nagawhag na kanato nga be thou perfect, no? Be therefore perfect. Matod Padres Mateo 5:48, even as your Father which is in heaven is perfect. So gusto gyud ay isa to ang Ginoo nga mag-matured ta, o kini nga maka sabot na ta, o maka-come up na ta sa kanang gitawag nga straightforward, being complete, no? Kompleto na ang imong paniwala, dili na ingon nga kulang-kulang o atras abante ang imong pagtuog, pagsalig sa Ginoo. O diri sa Biblia dunay daghang nakapasar dinhi, o usa na dinhi nga akong gimension si Job, si Noah, si Abraham, pero wala nagpasabot nga wala na sila isala, no? Kay ang word perfect is a matured or straightforward o complete, stabilized, or whatever nga abot pasabot sa word nga perfect. Pero sa Bible, kung isgutan ang kining gitawag way sala, ang gitawag na nga sinless, no? Og naapoy gitawag sin nya less, sin das less. Gamay rag sala. So gamay ug madako sala gyapon. Dinhi sa Ecclesiastes atong balikan 7:20, sa pagkatinuod walay tawo nga matarong sa ibabaw sa yuta, nga nagabuhat og maayo og wala nagpakasala. So prone gyud ta mga kaigsunan sa maong kasalanan, pero it is reminder nga ang word nga makasasala lahi sa nakasala. Kay kining makasasala wa pagid na siya nawas gikan sa iyang paglunang-lunang sa kahugawan. Pero kining natawag nga nakasala o nasipyat,
na blender, na mga lapsis. So kanang mga tawhan na gihawas na gikan sa paglunang sa sala. O sama na sa karniro nga diin dili na niya kinaiya ang paglunang-lunang sama sa baboy o kung mapiskan man og lapok ang mong karniro, so kinaaya sa karniro nga manghugas o maglaba gayod sa iyahang bisti. So mga kaigsunan, naman ko'y igong panahon na. Salamat sa inyong pagtimbaya nining orasa. Maski na wala mo'y time sa pag-view directly on live, pero kini nga mao nga vlog, pwede ni ma-rewind, ma-review. Ay usa pa ni kabulan nga ma-post diya sa Facebook o ginaot nga sa dili pa kini i-delete sa maong admin na inyo na kining nakuha o na-open o napamalandungan nga ang Dios nag-awhag nato sa Mateo 5:48 nga be therefore perfect, no? Tug yung kabuton ang kanang gitawag being matured o straightforward diha sa paatong pagtuog pagpangalagad sa Ginoo. Kay sa Hebrews, sa katapusan sa di ko maundang sa Hebrews 5, imong makita din nga si Pablo nasuko dito sa taga Hebrehanon, no, sa Jerusalem kay nagbalik-balik sila nga being child, no. Nga ingon ni Pablo ining panahon na daghan na unta magtutudlo kaninyo, pero unsa man nga nibalik man mo og kaon og gatas, no. Kay ang mature daw ang batasan na dili na siya ganahan og gatas kay nung ipik na saya kun dili kadto ng mga gahi nga mga pagkaon, so matured na siya, no. So gusto ni Pablo nga matured na ta, epektibo na ta nga galamiton sa kingdom business ato ang Ginoo unya panghinaot ni Apostol Pablo nga dili masayang ang iyang pagtudlo, ang iyang molds diha sa espirituhanon nga establish ang iyong espirituhanon nga lig-on, di na matarog, straightforward na nga diin nga loyal og yan gitawag nga di na pwede nga liso-lisoon o mabitik pa ni Satanas. Kung namanggalit tayo mga sipyat, mapiskan og mahugawan, so naapoy solusyon na mao ni bagong i-practice karon sa Cabinet Missionary Baptist Church nga nag-embrace og predestiny nga nag-practice of purification through water baptism. Daghang salamat mo, namilit na gyud ko kini inyong ubos nga lagad si Pastor Armando S. Montero. Magasulti kaninyo hanggang sa muli, magkita-kits tayo o God bless your heart.